sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun, with the three golden stars on a glorious day. Walang pinatawad, walang nakalusot sa hagupit ng pandemya noong 2020. Lahat ay nahirapan, nagsikap at pilit na bumangon mula sa dilubyong ito. Paano pa kaya kung nasa malayong bansa ka at naiwan ang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas? Ngayong nagbabalik na muli sa normal ang lahat sa biyahe nating ito sa Italia, kumustahin natin ang ilang kaibigan. May 2 taon din tayong hindi nakalipad patungong Europa bunga ng pandemya. Alam naman na natin ang nangyari. Pinahinto ng COVID ang mundo nating lahat. Ang Domo nga sa Milan na paboritong pasyalan ng may 5 milyong turista kada taon. Nagmisto lang ghost town noong kasagsagan ng pandemya. Pero ngayong 2023, balik na sa normal ang lahat. Isa na marahil ang Milan sa mga syudad dito sa Europa na isa sa pinakamabilis na kabangon mula sa pagkakadapa dulot ng pandemya. Pero kung pagmamasdan mo ang mga tao dito sa Domo, isa sa pinakasikat na tourist attraction dito sa Milan, parang hindi nagdaan ng COVID-19. Kung bagsak ang turismo, siguradong tatamaan ang mga negosyo. Isa sa mga pinadapa ng pandemya noon ang kaibigan natin na pizza chef at restaurant owner sa Milan na si Marvin Aguda. Grabe, gawa ng hindi makapamili, hindi kami makapagpapasok ng tao, tapos yung tao limited lang. Tapos yung mga delivery, ang nangyari kasi dito sa Italy, bawal bumili ng tao, puro online. Kaya yun, napakahina ng negosyo. Yung mid ng 2021, okay na yun. Nagsimula uli ng panibagong buhay. Halos 1 taon din ang lumipas nang muling nakabangon sina Marvin. Sa pangingibang bansa, nagsimula si Marvin sa ibaba. Madami din siyang pinagdaan ng hirap. Kung ano-anong trabaho nga ang kanyang pinanghasang pasukin hanggang sa marating ang rurok ng tagumpay bilang isang business owner sa Italy. Pero maituturing ni Marvin ang pandemya ang isa sa pinakamatinding pagsubok na kanyang pinagdaanan. Siguro ito yung pinaka-challenging talaga sa buhay ko. Kahit siguro sa buhay ng ibang tao, yung panahon ng pandemic na dumating sa atin, talagang hindi inaasahan, napakahirap kung hindi ka handa. Kung si Marvin na nagmamay-ari na ng kanyang sariling negosyo, nahirapan. Lalo na siguro kung nagtatrabaho ka para sa isang kumpanya. Gaya ni Marvin, matagal ko na rin kaibigan si Oliver. Isa rin siyang rider at passionate na vintage scooter collector na mahigit 1 dekada nang nakabase dito sa Italia. Kwento ni Oliver, wala daw talagang kasiguruhan ang buhay noon sa Italy nung tumama ang pandemya. Noong time na pandemic, kami naman. Actually, sa amin, sa work namin, hindi naman kami affected kasi ako, kahit yung wife ko, dire-diretso, pero as in, yung wife ko is ang trabaho niya halos malapit sa Bergamo.
Nung time na yun, dadaan siya sa buong Milano. Nag-iisa lang siya sa Metropolitana. Yung kahabaan ng train, as in walang nakakatao. Pero Siya lang at saka yung driver. nakakatakot yung yung nakakatakot. pandemya. Oo. Kasi nga, sila Di ba twice ka tinamaan ng once. Once. Kamusta yung nung tinamaan ka? Grabe. Sobrang, kung nagpadala ako ng hospital, baka sumalangit naman. Ganun. Oo. Hirap. Sobrang hirap. Ibang usapan na kapag kabuhayan mo na ang naapektuhan. Hindi kasi pwedeng wala kang plan B. Kailangan mo dumiskarte. Naging tradisyon na namin ni Oliver na mag-ride sa Italy tuwing bibisita ako sa kanya. Nagkataong maganda ang panahon at napakasarap mamasyal gamit ang kanyang mga lumang scooter na Vespa. Tara nang mag-vintage ride at mamasyal in style sa pagbabalik ng Ride PH.